Kailan mo nalaman na may warrant of arrest ka? Nang mag-viral ako, alam ko na. Sabi ko, Zionist ako. Ipinost nila ang mga address namin. Ang mga ID number namin, address ng bahay, lahat ng maiisip mo. Kapag bumalik ako sa Turkey, makukulong ako. Si Turko Avci ay isang estudyante mula sa Turkey na nag-aaral sa Israel. Pagkatapos ng Oktubre 7, nagkomento siya online. Sinabi niya na mahal niya ang Israel at isa siyang Zionista. Simula noon, may warrant of arrest na siya sa Turkey at hindi na siya makauwi. Turko, maligayang pagdating. Hello, maraming salamat. Turko, napakabata mo pa pero ang dami mo ng pinagdaanan na talagang hindi patas. Para sa bansang dating kaalyado ng Israel, simula nang maupo si Erdogan ay unti-unting lumayo hanggang sa halos maging kaaway. Ikwento mo ang iyong karanasan. Bakit ka pumunta sa Israel at ano ang nangyari? Salamat. Marami talagang dapat pag-usapan. Alam ko. Maraming salamat sa iyo. Malaking karangalan na makasama ka rito. At tingin ko pwede na kitang tawaging aking inang Hudyo. Sobrang saya ko na tinawag mo akong Jewish na ina. Nung nagkakilala tayo, wala kang alam tungkol sa akin. Nagkataon lang, tinanong mo kung may pupuntahan ako sa Shabbat at inaya mo kami ng pamilya ko. Talagang kamangha-mangha. Mahal ka namin at inampon ka na. Turko, mahal naming nandito ka. At alam mo, mahal namin. Mahal namin na inampon ka namin. Pero ikwento mo naman kung paano ka nakarating dito. Bakit? Bakit ang isang babae mula sa Turkey na hindi Hudyo ay napunta sa Israel para mag-aral? Anong nangyari? Lumaki ako sa Turkey. Doon ako pinalaki at kami ay talagang secular. At masasabi ko, sa pananaw ng Turkey, kami ay isang pamilyang makakaliwa, progresibo. At kami rin ay makabayan. Alam mo, gusto namin, talagang malaki ang pagpapahalaga namin sa aming secular na konstitusyon. Ang pangunahing layunin namin ay protektahan ang secular na konstitusyon at ang Republika ng Turkey. Ganoon niya nakuha ang pananaw at binago ang bansa. Tama, kaya palagi kong nais na mag-aral ng politika. At pagkatapos ay nakilala ko ang mga Israeli sa Israel, pero lumaki akong Kuwaiti, oo. Ibig mong sabihin mga Israeli sa Turkey? Oo, at bago ang Oktubre 7, marami kaming Israeli na turista sa aking bayan. Siguro mga 90% ng mga turista galing sila sa Israel. At napakabait nilang mga tao. Kahanga-hanga. Binago nila ang buong pananaw tungkol sa Israel sa aking bayan. Kahit nung high school ako, naglalaro kami ng Meradam sa klase. Nakilala ko sila at sinabi kong gusto kong mag-aral abroad. Sabi nila, bakit hindi sa Israel? Noon, may kaguluhan sa Sekjar, at ito ang unang beses kitang nakita. Diyos ko. Lagi akong kasama sa mga gulo sa Jerusalem. Oo, at alam mo, lumaki ako sa isang pro-Palestinian na kapaligiran. At sa Turkey, sa tingin ko, kailangan maintindihan ng mga tagapanood na sa Turkey, hindi katulad sa Iran, mas may simpatya ang mga progresibong tao sa Israel. Mas naiintindihan na nila ang layunin ng mga Palestinian at paano ito ginagamit ng rehimen nila. Sa Turkey naman, pro-Palestinian din ang mga progresibo. At ganito ako lumaki sa ganitong kapaligiran. Pero palagi akong nagtatanong kasi nakikipagtulungan kami sa mga taong gustong gawing isang bansang Islamiko ang aking bansa. At pakiramdam ko parang hinihikayat ko ang kanilang layunin. At hindi lang ito para sa mga Palestino, para ito sa isang ideolohiya. Ang pagsuporta ko sa ideolohiyang yon ay makakasama sa bansa ko sa huli. Sa madaling sabi, ayaw mong mapasok sa bansa ang ideolohiyang Islamista. Tama. Kaya noong nagkaroon ng sigalot sa Sheikh Jarrah, naisip ko, alam mo, gusto kong basahin ang kwento mula sa panig ng Israel. Hindi lahat ng gawa ng Israel ay mali, lalo na sa pagtatanggol nila rito. Iyan ba ang naririnig mo sa media sa Turkey? Oo. Lahat ay responsibilidad ni Rus. Mga Israeli minsan nagigising at gusto nilang sirain ang mga bahay at pumatay ng mahihirap. Nandito rin sila araw-araw. Tama. Doktorado. Huwag na yon. Oo, ito ang propaganda. Sinabi ko, hindi ito totoo. Kinausap ko rin ang mga Israeli kong kaibigan. At nakita ko rin ang pahina mo. Ikaw mismo at si Emily, kayo ang mga unang tao na nakilala ko. Mga unang influencer o mamamahayag, masasabi ko, mula sa Israel. At naisip ko,
Okay, hindi pala ito tulad ng nababasa o nakikita natin. Mas komplikado pala kaysa sa iniisip natin. Pagkatapos, nakita ko ang isang artikulo mula sa profesor ng Hebrew University. Hinahanap ko ang Hebrew University na itinatag ni Einstein at ng mga kilalang propesor. Pwede akong matuto ng Hebrew, Arabic at politika. May mas angko pa bang lugar? Wow. At dito rin ako napunta. Kahit na, alam mo, mas malambot ako kaysa sa mga kaibigan ko tungkol sa Israel. Akala ko, mas marami akong alam. Pero nagbago ang buong pananaw ko. Parang lahat talaga. Wala talaga akong alam tungkol sa Judaismo, mga Hudyo at Israel. Pero matapang ka rin na iwan ang bansa mo at mag-aral sa Israel. Hindi ito tulad ng pagpunta sa New York, Paris o London. Pupunta ka sa Israel at desisyon yan. Hindi lang basta nangyayari, Turko, alam mo yon? Oo, sa totoo lang, gusto ng nanay ko na pumunta ako sa Europa. Oo, yon ang karaniwang ginagawa ng isang estudyanteng Turko. Oo, pero walang pumupunta sa Jerusalem. Kaya nga, yan ang sinasabi ko. Pumunta ka sa Jerusalem. Medyo matapang at kakaiba yon. Oo. Paano nag-react ang mga kaibigan mo nang sinabi mong pupunta ka sa Jerusalem para mag-aral? Sabi nila, hindi ka makakahanap ng mga kaibigan doon. Ang mga Hudyo, puro Hudyo lang ang kinakaibigan. At hindi ka makakahanap ng kaibigan, baliw ka. Laging may giyera doon. At sa totoo lang, ganon din ang imahe ko tungkol sa Jerusalem. At pumunta ka pa rin, yan ang sinasabi ko. Sa kabila ng negatibong propaganda at sabi ng mga kaibigan mong walang kakausap o magiging kaibigan ka, pumunta ka pa rin. Bakit? Dahil gusto kong pumunta at makita gamit ang sarili kong mga mata. Oo, dahil ang Turkey ay nagiging isang mapanganib na lugar kung saan ginagawang Islamiko, teroristiko at otoritaryan ni Erdogan ang ating bansa. Oh. At kailangan kong pumunta sa gitnang silangan para makita ang hinaharap natin. Hindi ko magagawa yan sa Europa. Nakakabilib yan. Sige, kaya dumating ka dito. Anong mga impresyon mo? Alam mo, naalala ko ang una kong alaala sa Israel. Paglapag ko sa paliparan, nakita ko ang mga haredi na tao at sabi ko, Diyos ko, totoo pala silang umiiral. Nagulat talaga ako, ganito pala ako ka-ignorante noon. Bakit ka pa mag-iisip ng iba? Oo, tapos? And then, nagulat ako sa universidad. Sa unang araw ko, pumasok ako sa klase at nakita ko ang mga estudyante mula Ramallah, mga estudyante mula West Bank, at mga estudyanteng Hudyo, Kristiyano, at Armenyo. Nakagugulat talaga yon para sa akin, dahil ang mga estudyante mula Ramallah at West Bank ay hindi kontrolado ng Israel. At tinanggap pa rin nila ang mga iyon. Oo, at talaga nagulat ako. Hindi ko inakalang gagawin yon ng Israel. Parang wow, may apartheid pala dito. Oh, tama. Yung parehong estudyante, nagpoprotesta sila linggo-linggo. Nagpoprotesta sila. Oo, syempre, nagpoprotesta sila. Sige. Kaya pagdating mo dito, nagsimula ka mag-aral, nag-integrate ka. Oo, parang madali lang. Sa tingin ko, magkahawig tayo, mga Turko at Israeli. Ako, Ingles. Oo, at mahal ng mga Israeli ang Turkey. Oo. Sinasabi ko sa'yo, talagang mahal nila. Pinapanood pa rin nila, alam mo? Pinapanood nila ang mga Turkish na palabas. Tama. At hanggang ngayon, Nagulat ako dahil kahit masama ang ugali ng Turkey sa Israel, hindi ito iniintindi ng mga tao doon. Patuloy pa rin silang nanonood ng Turkish shows at nakikinig ng Turkish music. At ito ay, ewan ko. sa turismo, maraming Israeli sa Turkey noon. Pero nagbago ito nitong mga huling taon. Ang Istanbul ay naging nagsilbing transit hub. Oo, 25 beses na akong dumaan sa Istanbul bilang transit papuntang Spain. Ito ang pangunahing airport para sa mga connecting flight. Pero simula nang naging kalaban natin si Erdogan, pinalitan na ito ng Dubai. Ikaw na ang magkwento ngayon. Kaya nandito ka, naka-integrate ka na, estudyante ka, at nararanasan mo ang mga normal na pinagdadaanan ng mga estudyante, lalo na ng mga international student. Kailan nagsimulang maging hindi maganda ang pakikitungo sa iyo ng Turkey? Pagkatapos ng Oktubre 7, Ho. hindi ako maaaring manahimik syempre. At nang malaman nilang may isang babaeng Turko na gumagawa ng pro-Israel na content at ipinagtatanggol ang Israel, nagsimula silang gumawa ng mga balita tungkol sa akin. Kaya naging tampo ka sa mga balita sa Turkey
Dahil outspoken kang pro-Israel at dahil nakatira ka rito. Oo. Paano nakaapekto yan sa pamilya mo? Anong nangyari? Bigla ka na lang bang nasa dyaryo pagkagising mo? Oo, nagulat ako. Hindi lang sa dyaryo, naging viral ako ng ilang araw. Viral. Bakit? Ano ang sinabi mo online? Sinabi ko na Zionist ako at mas ligtas ang pakiramdam ko sa Israel kaysa noong nasa Europa ako, na totoo naman. Palagay ko, pareho rin ang nararamdaman ng iba. Oo. Wala makakaitanggi dito. Oh. At hindi nila ito kinaya. Sinulat pa nila na ako raw ay may dalawang pagkamamamayan. Isa raw akong sundalo ng IDF. Tama, ang dami kong natatanggap na pera. Oo. At ito ay isang buong kampanya laban sa akin. At wala ni isa doon ang totoo. At ito ay isang bagay na lampas sa aking kontrol. Sinubukan kong ipaliwanag ang sarili ko sa Turkish, pero kahit anong sabihin ko, galit na talaga sila sa akin. Sinubukan kanilang husgahan at akusahan. Oo. Buong media, ang pinag-uusapan natin dito. Buong state media laban sa iyo Telepono lang meron ako, alam mo na yon? at laban sa kabataang babae sa Israel. Eksakto. Paano nito naapektuhan ang iyong pamilya? Ang pamilya ko, syempre, nailagay ko sila sa isang posisyon. Talagang mahirap na posisyon. Kinailangan nilang lumipat o pansamantala dahil ipinost nila ang mga address nila at tinawagan ang mga tao. Inilanta nila ang personal mong impormasyon. Eksakto, pati mga ID number namin, address ng bahay, lahat ng maiisip mo. Nandoon pati mga litrato nila. At ang pamilya ko, hindi pa sila nakapunta sa Israel. Sobrang iba sila sa akin. At matatanda na sila. At syempre, nalungkot ako. Tumigil na rin kami sa pag-uusap. Hanggang ngayon, minsan naririnig ko pa ring inaaresto sila. Parang, kayo ba ang magulang ng batang Zionista na yon? Diyos ko. At kaya, para maprotektahan sila, hindi kami nagsasalita at hindi sila masaya. Hindi matanggap ng kapatid ko kasi sabi niya, nilalagay mo sa panganib ang buhay mo pati pamilya natin. At hindi ka na pwedeng bumalik pa. At naintindihan ko rin ang pananaw niya. Oo, nagsakripisyo ka rin para sa kanila. Hindi lang ikaw. Tama, naapektuhan nito ang buong buhay ko. Lahat. Lahat ay nagbago ng tuluyan. Turko, kailan mo nalaman na may warrant of arrest para sa'yo? At bakit? Para saan ka inaaresto? Dahil ba sa malayang pagpapahayag? Nang naging viral ako, alam ko na. Kasi sa Turkey, ganito na ang sistema ngayon. Marami silang libo-libong troll. Mga troll? Trosya o ang mga kontrol mula sa mga dating organisasyon. At ginagawa nilang viral ang isang bagay. Pagkatapos, nakakakuha ito ng atensyon ng tao. Ato. Tumanggap ng warrant of arrest. Para saan? Bakit ka inaaresto? Sige, na yon. Ito ay dahil sa pambabasto sa Pangulo ng Turkey. Director mismo ang nag-issue ng warrant of arrest. Dahil sa pambabasto sa kanya. Tama. Nakukulong ba ang mga tao sa Turkey kapag nagsalita sila tungkol kay Erdogan? Siyempre. Kaya hindi na ito isang malayang demokrasya tulad ng dati. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito. Kung makatanggap ako ng arrest warrant dahil sa paginsulto kay Erdogan, normal lang ito para sa mga Turkish. Parang hindi nila ginawa. Hindi sila yung inaasahan mo. Siyempre, makukuha mo rin. Normal lang ito. Pero kapag sinabi ko sa iyo o sa isang tao mula Europa o Israel, nagugulat sila. Ito ang dahilan kaya naging malaking issue ito sa Israel. Dati, galande lang Turkey. Oh! Bago si Erdogan, may malayang pananalita at kalayaan sa pamamayag. Mali ba ako? Oo. Hindi ganito noon. Noong bata pa ako, hindi talaga ganito. Marami kaming mga palabas sa TV. Kinukuwestiyon nila ang mga punong ministro, mga presidente, talagang matindi ang kanilang pagpuna. Pero ngayon, hindi na. Parang imposible na talaga. Tuwing may nagsasabi ng kahit ano, natatakot kami para sa kanya. Parang baka makulong siya sa huli. Nakakatakot yan, Tuko. Paano tinatanggap ng henerasyon mo? Parang okay lang ba sa kanila at tinitiis na lang? Wala bang pagtutol? Alam kong may matinding pagtutol mula sa oposisyon at may mga kilalang leader tulad ng alkalde ng Istanbul. Maliban na lang kung nakakulong na siya.
May posibilidad ba na matalo si Erdogan sa eleksyon at makakita tayo ng bagong Turkey? Para sa akin, ang pinakamalaking pag-asa natin ay ang kabataan ngayon. Dahil kahit tutol ang mga nakatatanda kay Erdogan, tila nasanay na sila sa sistema. Iyon ang panganib sa tingin ko. Oh, Mas delikado pa yon kaysa kay Erdogan dahil nasasanay na ang mga tao sa kanyang rehimen at di na nakikibagay. Pero ang kabataan, hindi nila tinatanggap yon. Kaya lahat ng lider ng oposisyon at alkalde ay nakakulong dahil alam niyang matatalo siya sa eleksyon. Kaya binabago niya ang lahat ng partido ng oposisyon, pati na rin ang sarili niyang partido. At pati nga, ang mga partido ng oposisyon ay binabago rin niya ngayon. Em, sa paraang alam niyang kapag may eleksyon, siya ang mananalo. kaya't sa madaling salita, binabago niya ang mga patakaran para patuloy pa rin siyang manalo. Tama. Ano ang practical na ibig sabihin nito para sa iyo, Turko? May warrant of arrest ka ba at bawal ka na bang pumunta sa Turkey? Alam mo, palagi kong sinusubukang balewalain ang lahat ng masamang epekto. Hindi ko iniisip na hindi na ako makakabalik sa bansa ko, sa pamilya ko. Hindi ko iniisip ang alinman dito. Sinusubukan kong mag-isip ng positibo para maging produktibo ako. Iniisip ko na yon malaya na ako. Pwede ko nang sabihin ang kahit anong gusto ko. Oh, pwede mo gawin yan dito. Oo, tama ka. Alam mo, kung ano mga hindi ka kayang pabagsakin, mas pinapalakas ka lang nito. At gusto kong isipin na ito ay isang pagkakataon na ibinigay sa akin ng Diyos at kailangan ko itong gawing isang malaking bagay. Maraming tao sa Turkey ang naapektuhan ng batas na ito laban sa pag-insulto kay Erdogan. Maari ko pa itong gawing pandaigdigang issue. Pandaigdigan. Sa pandaigdigan, kaya akong makuha ang atensyon ng mundo. Kaya akong palakihin ang aking mga gawa. Kaya talagang hindi ko pinapansin ang lahat ng masamang epekto. Nakatuon ako sa mga magagandang bagay. At ganito ako nananatiling positibo. Oh, positibo ka talaga. Gusto mo ba dito sa Israel? Oo, mahal ko ang kaibigan ko. Maganda ang buhay mo. Nakatira ka na ngayon sa Tel Aviv. Oo, maganda ang buhay mo. Malaya ang buhay mo, sa tingin ko. Oo, sigurado. Alam mo, sobrang saya ko. Pwede lang ako kapag pumunta ako sa beach sa Tel Aviv, kahit ano pa yan, may buhay. Nasa labas ang mga tao. Nagsasaya sila. Tuwang-tuwa talaga ako habang pinapanood sila. May mga kaibigan o komunidad ka na ba dito? Para bang bahay mo na rin ito ngayon? Oo, lalo na nang marinig ng mga tao sa Israel ang kwento ko. O laman ka na ng media sa Israel? Wala kang ideya. Ang mga nanay, tatay, ang mga mensahe na natatanggap ko. Sobrang nakakabilib. Pakiramdam ko parang anak nila ako. Parang inampun na ako ng buong bansa ayon. Oo. At nakakabaliw kasi hindi naman ako Hudyo. Ako ay Turkish. Isa akong imigrante. At nagsimula pa sila ng kampanya para manatili ako sa Israel. Ang galing naman nun. Kaya alam mo, ang ginagawa mo ngayon ay naghahanap ka ng asylum dito. Oh, Bakit ka naghahanap ng asylum? dahil ang pagbabalik sa Turkey ay posibleng magdulot ng kulungan at pisikal na pananakit sa akin. Pinapahirapan ba ang mga bilanggo? Ah, kahit hindi mga pulis, mismo mga bilanggo ang gumagawa nun. Diyos ko, malalaman nila ang kwento mo. Kaya naman, talagang nanganghanib ang buhay mo. Oo, seryosong panganib talaga. Kaya nag-apply ka na ng asylum. Sana ay makakuha ka ng asylum. At dito mo na babalak magpatuloy ng buhay? Oo, sana nga. Papunta na ako dun. Sana mamagawa mo. Sa ngayon, pwede ka bang umalis gamit ang Turkish passport mo papunta sa ibang lugar? Kung hindi ka babalik sa Turkey, Hindi pa ngayon, nasa proseso pa ako. nasa proseso ka pa. Sige, pero balang araw pwede na rin. Hindi ako sigurado kung magagamit ko pa ang Turkish passport ko kung gagamitin ko ito sa pagpunta sa ibang bansa. Baka may extradition treaties sila. Oo, Kaya hindi nyo alam. Pwede nila yon gawin. inimbitahan ako sa ilang kumperensya sa Miami, Brazil at iba pang lugar. Pero ngayon, sinabi ko na hindi na ako makakabalik dahil kailangan kong mag-settle. Sa tingin ko, matalino ang ginagawa mo. At kung makakakuha ka ng asylum, sana ay magkaroon ka na rin ng Israeli na pasaporte sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, Israeli ka na talaga. Pwede mo nang gawin ang kahit anong gusto mo. Pero gusto ko munang maging karapat-dapat bilang Israeli.
Gusto mo ba? Gusto kong maging karapat-dapat mahalin. Sa tingin ko, Turko, hindi marami ang nakaranas ng mga pinagdaanan mo. Nanindigan ka kasama ang mga Israeli at mga Hudyo. At nagsakripisyo ka dahil sa iyong paninindigan para sa kanila. Kaya sa tingin ko, wala nang mas karapat-dapat pa kaysa sa'yo, mahal. Maraming salamat. Talagang hindi ko deserve. Salamat. At bukod pa doon, alam kong gumagawa ka ng kahangahangang trabaho sa pananaliksik. Oo. Siguro maaari mong ikwento sa amin ng kaunti kung ano ang ginagawa mo, pati na rin ang pagtatapos mo ng pag-aaral. May ginagawa kang trabaho para sa ilang napakahalagang think tank. Oo, may ginagawa ako, pero ngayon ay nasa Jerusalem Center for Applied Policies ako. At sa esensya, nagtatrabaho kami para makilala ang Jerusalem bilang kabisera ng Israel mula sa mas maraming bansa at pati na rin sa mga radikal na mga aktivista sa Jerusalem mula sa ibang mga bansa. Oh. Qatar, Turkiya. Oh. At mahalaga ito dahil ang ating buwis ay napupunta sa mga gawaing iyon. Oh. At sa tingin ko, dapat din itong ikabahala ng mga tao sa Turkiya. Oh. Oh. Dito, napupunta ang pera nila habang naghihirap sila sa ilalim ng masamang ekonomiya. Oo, totoo. Nung vice-alkalde ako, nakita namin ang malaking negatibong impluensya ng mga Turko sa silangang Jerusalem. Kabilang ang radicalization at pagbibigay ng scholarship para dalhin ang mga bata sa radikal na universidad. Gusto mong ipaalam sa mga tao sa Turkey kung saan napupunta ang kanilang buwis? Eksakto. Oh. Inanyayahan ka pa rin ba ng Turkish media magsalita? Binoboykot ka na rin ba nila ngayon? Sa tingin ko, natatakot sila. Kasi nung huling beses na naimbitahan ako, pati ang istasyon at ang host mismo ay pinagbayaran yon ng mahal. Wow, dahil lang sa pag-interview sa'yo. Oh, sinabi ko lang mga normal na bagay, gaya ng gaano katagal kaming nasa mga silungan. At minsan sinabi ko, wala kaming narinig na sirena ngayon. Tahimik lang, tahimik talaga. Tapos sabi nila, nagsisinungaling siya. Bakit niyo siya binibigyan ng plataporma? Wasak na ang Tel Aviv. May pag-asa ba para sa Turkiya? Sa tingin ko, kailangan nating maniwala. At dahil ito ang sa Israel, sa tingin ko ang pagkakaintindi ay ang susunod na bansa. Malaking bansa, estratehikong bansa na magkakaroon tayo ng malaking problema pagkatapos ng Iran. Sana kapag bumagsak na sila ay ang Turkiya. Oh, alam mo ba? Habang nandoon si Trump, hindi ko nakikitang magkakaproblema, pero hindi naman siya habang buhay nandoon. May 2.5 hanggang 3 taon pa siya. Oo, at ngayon, magagalit na sa akin ang mga Turko. Pero sa huli, gusto talaga ni Erdogan na maging leader ng mundo ng mga Muslim. Gusto niya talagang buhayin muli ang Ottoman Empire, di ba? Oh, at alam mo, sabi ng aming gobernador, ang pangarap daw ng aming magiging ministro ng interior ay maging gobernador ng Jerusalem. Maging gobernador ng Jerusalem. Sabi ng dati naming ministro, kaya naming magsakripisyo ng 300,000 sundalong Turko para palayain ang Jerusalem. Sabihin mo kung Israel o ang mga ministeryong yon ang panganib sa Turkey. Siyempre, yung mga ministeryong iyon, anong klase? Retorika, ang. Iyon? Oo. Gusto niyang ibalik ang Imperyong Ottoman. Nakikita niya ang sarili bilang leader ng mundong Muslim na yon. Kaya siya delikado. Pero sino ang kikilala sa kanya bilang leader ng mga Muslim? Hindi lahat magiging Saudi Arabia. Hindi papayagan ng Saudi Arabia na makuha ito. Niloloko lang niya sarili niya. Sinasabi ko rin sa'yo, Pati mga Palestino, ayaw rin nila sa atin noon pa. Pinili nilang makipagtulungan sa Kristiyanong British Army laban sa Muslim na Turkish Ottoman Army. kailangan nilang malaman yon. Dapat tigilan nila ang pagsisinungaling na namuhay sila ng payapa sa ilalim ng Ottoman Army. Hindi totoo. Ayaw nila sa atin noon at binulag pa nila ang libu-libong sundalong Turkish. Nagpahirap sila at natalo tayo dito. Pinalaya sila tayo dito tapos natalo sila sa digmaan laban sa mga Hudyo. Bakit ko pa dapat problemahin yon na yon? Bakit ito dapat maging banta sa aking bansa, sa aking mga sundalo, pagkatapos ng daan-daang taon? Parang wala naman tayong kailangang ayusin sa Israel gamit ang diplomasya. Pwede naman tayong mag-usap tungkol sa kahit ano. Pwede pa rin nating batikusin ang gobyerno ng Israel. Oh? Pero wala tayong dahilan para maging magkaaway. Wala talagang dahilan. Talagang wala, maliban kung gusto niyang maging leader ng mundo ng Muslim.
Mukhang isa sa paraan ay ang pag-atake sa maagang bansang Hudyo. Naging radikal ang Turkey tulad ng Iran na ginamit ang isyu ng Palestina. Kaaway natin ang Israel at Amerika. Kailangan nating mag-invest sa militar at lumaban. Dapat din tayong mamuhunan sa mga hukbong proxy tulad ng pagpopondo natin sa Hamas ngayon. At sa huli, ang mga tao natin ang naghihirap dahil sa ekonomiyang ito. At patuloy pa rin tayong nag-i-invest sa isang bagay sa banta na hindi naman talaga umiiral. Oh, sila lang ang gumawa. Sa madaling salita, sila lang ang nagimbento ng mga multong ito. Tuku, karamihan pa rin ba ng kaibigan mo ay secular? May pagbabago ka bang napapansin sa komunidad mo o ng magulang mo? Ang bagong henerasyon ba ay nagiging mas radikal, mas relihiyoso, o ang mga namumuno lang ang nagbabago at nananatiling secular pa rin ang mga tao? Hindi, ang komunidad ko ay mananatiling secular. At saka, sa nakikita ko, ang mga kabataan ngayon, hindi sila ganon, mahirap silang gawing radical. Wow! Oo. Hi, nakikita nila ang labas ng mundo at talagang nagsusumikap sila. Nagtataya sila ng paaralang panrelihiyon at malaki ang gastos nila para sa mga estudyante roon. Talagang nag-i-invest sila sa kanila. Kahit ganon, hindi pa rin nila makuha ang kabataan. Likas pa ring liberal at secular ang ugali ng mga Turkong tao, ayon sa iyo. Dahil gusto naming maging isang bansang Turko. Hindi kami Arabo, kami ay mga Turko. Oo. At talagang konektado kami sa aming sekular na konstitusyon at sa mga prinsipyo ni Ataturk. Oh. Ito ay isang bagay na pinanghahawakan namin. At alam mo ba, sa tingin ko si Erdogan, sa matagal na panahon, hindi niya babaguhin ang secular na konstitusyon. Practical lang. Sinusubukang baguhin ang paraan ng pamumuhay ng mga tao. Oo, pero kapag binago ang konstitusyon, posibleng magdulot ito ng malaking revolusyon. Oo, at narinig ko rin na 13% lang ng populasyon ang gusto ng hindi secular na konstitusyon. Yung natitira, gusto pa rin ng secular na konstitusyon. Oo, Na parang isang batayang prinsipyo ng bansa. Yan ang nagawa ni Ataturk. eksakto. Sana manalo sila, ang mga gustong mapanatili ang konstitusyon at makakuha ng mas magagaling na lider na karapat-dapat sa kanila. Hindi yung magdadala sa bansa sa digmaan at alitan nang walang dahilan. Oo, eksakto. Turku, ikaw naman, isa kang matapang-matapang na babae. Labis kami nagpapasalamat na nandito ka. Ipinaglaban mo kami at pinasan mo ang personal na kapalit na yon. Sana lumit ng lumit, bawat tao ng personal na kapalit na binabayaran mo at makalimutan ka na nilang arestuhin. Ikaw na kahanga-hanga, bata at matalinong babae. Harapin na lang nila ang totoong problema, hindi ang kalokohan. Sana maging Israeli ka sa lalong madaling panahon. Salamat. Maraming salamat talaga. Salamat.